paano yung kung sinong unang unang first blood. Kasi madami tong first blood kung best of 3 tayo, syempre. Oh, syempre. Buti namin muna. Unang first blood. Ikaw na mismo nagsabi, Chantel, at syempre hindi lamang yung junglers ang tinututukan natin dito, no? Paludin naman ang mga ibang manlalaro. Excited din ako sa matchup ni Shizu, pati na rin ni Benny Cutie. I'd like to believe that this is the first time na magkikita din sila sa MPL Season 15. Yeah, right now, for Benny Cutie, meron siyang edge na mako-consider against Shizu. But then for Shizu, since hawak naman niya yung Harith, ay kailangan niyang panindigan na isa siyang Harith God. Oo nga pala, no? Ito yung parang identity din ni Kelra dati nung Yes. sinaunang Yung mga panahon nakadikit pa. no? Yung mga nakadikit na hero. But here comes Coil for the first attempt. Pero mukhang nandun din Gold naman trap. si Kekedot para protektahan si Shizu kahit papano. Oo, parang chinecheck lang niya. Okay, medyo sipat lang saglit para malaman kung paano ang angulo dun sa may top in terms of may cables. So para dito sa ating dalawang kupunan, parang inaantay lang muna nila yung perfect timing para pumunta dun sa mga areas na kalaban nila. Tsaka parang nagkakatapat yung mga dalawang roles, no? Coil looking for an angle pero mukhang hindi niya itutuloy yung attempt doon sa may bandang mid lane. Malapit na nga mag-spawn ang pinakaunang pagong ng larong ito. Doon tayo sa may bandang ibaba. Oo, Punat. sinalubong agad. Actually, wala masyado mapigil, no? Kay Cole pag pumasok siya. So tama yung term na pwedeng rumagasa para dito sa ating Fanny. Pero for AP Brand naman, alam din nila kung paano iiwas ngayon sa biglaang pagpasok nung yung cable ni Coil. Sobrang kunat din ni Der. So kahit dalawan siya ng dalawa ni Coil, feeling ko hindi pa enough yung kit na meron si Coil at this point in time para i-burst down siya. Pasok lang siya ng damo, buhay na ulit siya. At mukhang tinitimpla na nga dito ang pagong. Kekedot ang hawak. Nandyan din naman si James Banks. Revitalize na gamit na. Oo, nagamit agad para ma-sustain. Pero napunta kay Bilis. James Banks kasi nagsesecure nga naman ng purple buff. Dito si Coil. Ang tanong, pinahaba na yung teamfight. Dadating na ba yung mga Coil? cable? Mga connected na ba? Si Kekedot walang buhay. Uy, Pero naton! napakaganda sustain. First blood against James Banks. Pero napalay lang din naman si Coil. Tapos, AOG out. Nakatakas pa nga si Kekedot. What a play coming in from the vet. Ang ganda ng ginawa doon ng AP Bren kasi nakita nila na nagpa-purple buff pa si Coil. Ang ginawa ni Der, dumiretso sa purple buff para may threat na guluhin. Hindi nakakontest si Coil sa turtle and nataunt siya ni Kekedot kaya siya yung unang bumagsak pa doon sa mga laban na yun. Parang nakakagulat, no, yung Fanny. Usually pag nakita nating lumilipad na ng ganong klaseng angulo, ay parang surnament nang may mamamatay pero nahuli pala ng taunt coming in from Kekedot. Kaya naman medyo nahirapan ang TNC Pro Team doon sa kanilang first team fight. Hindi pa naman ganon kalaki yung nangyari. In fact, lamang pa nga ang TNC ng 400 as we wait for the next big objective. At wala atang proactive na play na manggagaling sa dalawang team so far. Feeling ko, inaantay pa kasi dito nila, nila Yawin, even the rest of TNC na, teka, walang purple buff si Coil. Medyo mahirap nga naman pag walang purple buff ang isang Fanny. Sobrang laki ng possibility na gano'n na mangyari. Bigla na diversion play doon sa may bandang gitna. Flaker Der, pa siya. nakakita kita Der, kaya naman nakuha na si Lancy habang dumating naman AOG para kay Kedata. May Trimar? split para kay Trimar TZ. Andito na si Very Cutie. Sipa. Ginamit na yung flicker para mapalalep. Shopskirt is down and kamuntikan na rin si Yawi. Grabe yung naging palitan doon. Akala ko talaga ay makakalamang na ng buuhan ang AP Bren in that play coming in from the Louie. Pero paano ba nabaliktad yun ng TNC Pro Team? Ang ganda ng pagkakasipa coming from Yawi and yung sustainability na nagmumula kay 3 Martizi at this point in time, I don't think sapat na yung damage ng AP Bren para i-burst down si 3 Martizi, lalo na kung nakasplit-split siya or kung may masasabunutan siya with the grab-grab. Kaya naman, dahil siya yung tumatangkay ng damage, free na nakakapag-free hit itong si Lancy as well as si Coil. At mukhang mauuna pa nga dito ang TNC Pro Team sa may bandang turtle. At nandito rin naman si Kekedot para magbigay ng vision. But overall, mukhang mauuna talaga ng pwesto ang Phoenix Army. Pero hindi ata nila hawakan ito hanggat hindi nagpapakita ang mga junglers natin. Oh, napaka-importante kasi talaga na merong vision din. Eh, nakita natin for Shopskirt. Ang sakit ng mga damage dito ng duality. Yes. So, may kita natin ngayon for TNC talaga nagdidikit-dikit lang Diversion? muna. Meron diversion play pero nalaman Kita. yata. So, nakita na si Shopskirt. Ready Jit Kondoa. At nakatakas yata. Nagamit ba yung Purify Ops? Okay. So, Kekedot Wala is down.
Dediretso ngayon yung TNC habang nakapuesto sila ngayon for this turtle. Ang ganda ng ginawa ng TNC Pro Team doon, pero si Yawi nakakonceal pa rin. Nahanap si James Di pa Max, tapos! pa, pero mukhang may 3v1 magaganap at mukhang babagsak pa nga bata, makakatakas pa min. Oo, pinalis na nila. Okay, space created lang pala para hindi makadiretso doon si James Turtle. Banks at magkaroon ng vision. Turtle secured for TNC. Lamang din sila ngayon in terms of gold. Ang ganda ng dalawang early pick-offs na ginawa ng ng TNC rather against AP Bren. Medyo napalalim yata yung ginawa doon ni Chovskirt. Nabigyan din si Kekedot kaya naman naging madali para sa TNC na i-box out yung mga damage dealers ng AP Bren. Ang bilis ng ginawa ng TNC Pro Team dito. Matapos nila makuha yung turtle, sinubukan pa nila mga kuha ng kill, tapos nakatore pa sa taas. Pero mukhang ang kapalit nito ay kukunin nila. Oh! Nagamit yung retreat, tapos dumating yung tunay na may-ari. Napatay dito si James Banks at dito na nga biglang bumaliktad. Si Yawi naging kapalit pero okay lang yun sa TNC. Parang napabilis pa yung pagkuha ni Coil ng purple buff niya. Oh no, that must have been tough para sa AP Bren, pero si Shizu papasok na. Nandiyan pa rin ang Summon Force at mukhang itutuloy pa nila yung laban. At meron delivery si Trimar TZ. Pero tumayo na lang muna si Glet. Okay, ayaw ko sa'yo pero ditikitan dito ni Der. Habang si Benny Q Nidang ay binabato ang kanyang mga bala. So 3-5 yung score. Tamang palitan lang for 2 teams pero biglang lumawak or lumaki yung kalamangan ng TNC. Yeah, dahil sa ginagawang rotation ng TNC Pro Team na nakakapag-clear sila ng minion waves very wonderfully. Meron na din, I would say, ayan na nga, may Sky Piercer na si Benny Cutie. So, expect him to be in clashes more now para makapag-stack up yung kanyang Sky Piercer early stage pa lang ng laban. Ang ganda na din ng pagkakapush towards that side lane. So, mas meron na silang capability na mag-side ng mag-side. At mukhang magsaside na nga talaga sila James Banks dito. Coil nakahanap ng isa. Wow! 3v1 si Idol. Mala Spider-Man ang galawan. Grabe naman kung nakakita ka na rin ng swiper ng sasakyan. Naglinis din muna pero ayun yung confidence na sinasabi natin. Ito na naman, Ayun, speaking of confidence, merong sipa, pinilit lang pala na gamitin yung Purify. Purify. Pero sabi ni Shizu, okay, gamitin na rin yung Summon Force, pero hindi pipilit for a team fight. Nagamit naman yung conceal doon ni Yawi, pero yung Fury ay na-burn na rin. Napakalaking bagay nito para sa AP Bren. Pero sisimulan pa rin nila ang Turtle at nandiyan pa rin si Der. Mabubuhat siya ng bagya. Half HP, mukhang ipaburst na siya. Napilitan na gamitin dito yung Flicker. Even kay Kadot ay may iwan yata. Ito na yung pag-zone. Kaya pala nung tinanong kanina ni Umi about yung burst, zone pala yung pinakagagawin ni Lancy. So maganda ngayon ang nangyayari para sa ng TNC. Yep, yung concept din, kung mawawalan siya ng mana, ang sagot ay oo, pero mabilis din niyang mareregain dahil siya ay naka-basic common emblem. So napapanganindigan ni Lancy yung pagbubuhat sa kalaban. At ito na nga pumasok si Nipay naka-revitalize pero si Coil dumiretso dun sa may bandang likod. Sino ba target nila? Patay si Kekinot! Tapos buhay pa rin si Coil. -1 ngayon ang AP Bren. Tapos meron pang bibit-bitin si 3 Martiz. Look at there, biglang nawala na lang there. Pero meron tong diversion play, hindi na itutuloy para makatakas sana. Napakakunat ng glue. Pero nabigyan na ni Shizu. Habang nandito naman sa bandang likod, wala na nga dumating si Coil. Ito kasi James ang nakatay susunod nila. Sapat ba ang mga million moves para maharap si Yawi o siya ba mahanap? That's a double kill para kay Coil. Grabe, pati base ginamit na rin para makauwi si Coil. Tapos pagbalik niya, wala pa palang purple buff. Ay, hindi, may purple buff pa. Ito, lang natin. Pero Turtle, or Lord na nga, ang kukuhanin ng TNC doon dito sa game na to. Ang dami kasing nangyari. May mga umuwi, bumalik, tapos may mga namatay, tapos ayan na. Nabuhay na ulit. Kaya nga kung titignan natin yung ating replay, sobrang ganda na nabuhay si Yawi doon sa fight na yon. Kasi ang kunat ni 3 Martiz, ito yung binabanggit natin kanina kung paano nabaliktad ng TNC doon sa second skirmish sa middle lane yung laban. Kasi wala pang nakakapag-burst down kay 3 Martiz. And yes, na-burst down siya but at the expense of all the resources from AP Bren. Kaya naging madali for TNC na kunin yung mapa na yun. Para bang medyo malas si James Banks ngayon. Kanina piso yung natira doon sa purple buff. Ngayon naman piso yung natira kay Yawi. Medyo kailangan na atang magpagpag ng konti para dito sa AP Bren. Pero hindi pa naman actually medyo malaki na pala yung lamang. 6,000 na ang lamang ng TNC Pro Team at naninirahan na nga sa loob ng gubat ng AP Bren ang Phoenix Army. Nahihirapan na ang AP Bren. They need a big diversion play na nagmumula dito kay Chovskirt. Oo, kasi kanina parang may diversion na gagawin sana pero hindi na nila tinuloy. So ngayon, si Lancy ay parang yung tropa mong sige ako titingin kung may ilaw. O sige, di ba parang hinahanap niya lang na pwede dito dumaan, pwede dito dumaan.
Talagang mga ilaw sa daan ang tinitignan ni Lancy. Meron pa din ng mga, may sabog pa. So, na-burst down na yung Lord very, very easily. Since that is the first Lord, ang goal lang ng TNC ay makakuha ng espasyo and mapalobo yung lead nila. For sure, if freeze na nila yung minion waves after this fight. At mukhang yan nga talaga ang kanilang balak. Hindi lamang yon, mukhang inagaw pa nila yung mga jungle laman ng jungle ng AP Bren. Kaya naman limitado talaga ang resources ng AP Bren. Tiis Pogi Jutsu talaga muna if you are AP Bren. Ilang minuto ba o ilang gold ba ang ating inihintay bago magpantay ang laro na ito? Feeling ko as long as maka-level 15 na din si James Panks, that's the time for AP Bren tagal pa. to get back again. Considering level 12 pa lang siya though. So, yung second Lord, pwede pa nilang ibigay as long as makapush sila ng isang lane para dalawa lang yung aalalahanin nila. Oh, and speaking of push, wala pa palang Yeah. nakakuhang tore ang AP Bren. Sisilipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Looking at the items on coil, lamang na ng 3,000 gold. Grabe. Papunta na ng Laki. Sea Halberd. Ito yung Fanny na nagsusustain na masakit pa rin eh. Oh, tsaka nakita natin sa BPI Gold leaders, number 1 din si Coil. And next is Benny Cutie. So talagang naging all over the place dito yung Fanny. Ang ganda din ang ginawa dito ng TNC na hindi nila binurst down yung natitirang maliit na minion. Ay, nakapag-shoot po out. Sinalubong ng Unbreakable. Pero yung shoot po pala talaga yung totoong Unbreakable. Ito naman napatay na si Der. Pero AOG na iwan sa may badalikod dito si Kikidot. Naku, napapaligiran na siya ng mga players dito ng TNC. Double kill na kay Benny Cutie. Habang nakatutok tayo dun sa palitan ng dalawang junglers, tumataba na pala yung gold lane ng TNC. At sakto pa dahil mukhang may lalabas na Lord. 3v5 scenario with the Lord na mukhang libre na para sa Phoenix Army. Ang ganda ng ginawa doon ng TNC kasi ulit, grabe ang pagkakaswipe ng good luck card ni Yawi. Yung Shunpo tapos yung Jeet Kondo, yun yung nakakapag-ensure na buhay si Yawi kahit ma-absorb niya most of the damage output. Nakikita natin ngayon, sobrang lalim ng pwesto niya pero kasi super confident siya na mabubuhay siya kasi may flicker pa din siya and madami na yung na-build niyang defensive item now. At napakalala din na talagang, alam mo yung may halong swerte pero nandun din yung skill na Yes. pumapasok dahil mukhang tansyado naman ni Yawi na mabubuhay siya doon o makakatakas with what, 50 ilang HP, shield. 100 HP Yeah. with the shield and with a 10k gold lead. Mukhang yung Lord ay lalabas doon sa may bandang ibaba kung saan pwedeng makakita ng maraming inhibitor turret na mawawala on the side of AP Bren. Oh, parang sobrang hirap pa naman din ngayon for AP Bren na dumepensa kasi even the items ay parang naiwan din si Shizu kasi di ba normally parang as long as merong farm si Shizu, okay lang sa kanila pero medyo napaliit talaga yung mapa. Oo, ang hirap na rin talaga nito para dumepensa. Yawi looking for a potential kick pero si Kekidot lamang ang humaharap. Mabubuhat siya ng bagya. Sinipa na nga niya. Sinipa pa, merong flicker, pero si Kekidot buhay pa rin. So this is a time na bigyan na si Yawi, pero merong Lord pa naman na doon sa may bottom lane. Oo. Biggest questions, ipipilit ba ng TNC na kumatok sa ibaba? Crucial pick-off ito para sa AP Bren. At mukhang tuloy ang pag-push. Koy, lumaamba lamang. Kekidot nagbigay na rin ng taunt. Pero mukhang makakuha ng isang inhibitor turret via the Lord. Ang side ng TNC at papasok na nga si Koy. Boy pa rin naman. Pero si Kekidot ay sumabog lang ng ganoon. Ganda! At pagkasira ng Torres sa gitna, napilit na mag-flicker out si Der. Split naman kay 3 Marquise, pero nakita natin naman ang Evil Quiller dito. Shizo? Si James Banks, habang si Shizo nabit-bit ni Lancy, ginamit yung retry kay Benny Cutie, pero mga bala naman ay sasagot habang yung Lord madedepensahan ng game extended para sa AP Bren. Ang daming nangyari doon pero mukhang nakadepensa naman ng matino ang AP Bren. Sino ba talaga nakalamang sa trade? I would say TNC pa rin kahit papaano ang nangyari lang for AP Bren, unti-unti nang na-activate si Shizu as of now. Divine Glaive na lang yung kulang sa items niya. Actually, dalawa pa pala. I think Oracle, yung isa pa niyang i-build. But for now, kailangan ng AP Bren na maprotektahan si Shizu kasi nakikita na natin, pumuputok na yung damage niya. Oo, tsaka parang yung shield na nakukuha niya mula Yes, sa kanyang malaki na. mga chrono dashes ay nasasalo na yung mga ilang Rhapsody na binabato dito ni Benny Cutie. Kaya naman mukhang si Kekidot ay kakailanganin mag-AOG ng palayo. Parang no choice ka pala no kapag nakapag-dash ka Mabubuhat. na, talagang mabubuhat ka.
Oo, tsaka parang kapag naglakad ka naman, bibit-biting ka lang din na bibit-bitin. Sige, Yes. mag-AOG na lang ako nang makaalis na. Maganda din siguro na nag-AOG siya doon kasi if not, pagkabuhat sa kanya, pwede siyang i-wave the dragon. Ay, oo. 3 miyembro ng TNC yung nakadikit doon, so kaya na siyang i-burst down as of now. Good awareness mula kay Kekedot at least ulti lang kanyang na-burn. Hindi niya kailangan Yeah. mag-revitalize. At mukhang effective naman kahit papano ang ginagawa Oh, dito ng wow. TNC Pro Team dahil palapit na nga ng palapit ng 600 stacks si Benny Cutie. Konting farm na lang ang kailangan niyang gawin. And I think best case scenario pa rin naman ito para sa AP Bren na yung wave na lugi sila ay malapit sa Lord. Yeah, kasi kahit papano kaya nilang mag-respond. And either way, may diversion play sila nagmumula sa Louis, so hindi nila kailangan Oo nga magmadali. pala. Yeah. Pwede nga nilang likuran eh. Yes. Yung mga greatest talaga na Diyan, no, sa plays purple. or Lord Heist ay nanggagaling sa likod. Kaya din siguro laging nakaredy si Lancet nakalingon sa likod nila. Oo. Pero ito mayroon ng Lord Kaya rin pala ata nagsushin para hindi kailangan may pantingin Pumasok, kung yes. saan mangyayari ang diversion. Pero mukhang papatagalin ng bahagya ng TNC Pro Team ang pag-take ng Lord na ito. 3 miyembro ng AP Bren ang umaaligid around this Lord pit pero wala pa nakikita ang side ng TNC Pro Team. Ang tanong, ibaburst na nga ba nila o ibebait pa nila ang kupunan ng AP Bren? O parang nag-aantay din yata dito yung TNC. Okay, nakalahati na yung buhay ng Lord. Ito na yung Diversion. sinasabing diversion play. Hindi nakita ni Lancy na dito si Shizu tsaka si Chomskirt. Okay, sa mga record, pumasok na nga yung Lord kanina mapupunta. Habang inaabangan nila kay Lancy. Lancy na nga nakakakuha. Pero it's gonna be a shutdown for AB Bren. Napakaganda ng vacuum play na yon. Habang si Der nagre-revitalize lang dun sa may damo. Nakakuha na rin si Kekedot with a godlike for Benny Cutie. 1-for-1 na naging trade pero lamang pa rin ang TNC Pro Team. Lancy securing that Lord for the Phoenix Army. 2 retribution pero si Lancy pa rin ang nakakuha. Feeling ko nasaktuhan talaga yung kanyang lantern flare. Ang ganda lang para sa AP Bren na pick off nila si Coil with a shutdown gold. So na-reduce yung gold lead from 9K, almost 10K to now 6.42. Isa na lang ang problema nila. Yun ang rumaragas ang Lord. Isang depensang malala na naman ang kailangan gawin ng AP Bren dito. Ang Lord ay lalabas na naman doon sa baba at yung mid lane at top lane ay mukhang aalagaan din ng TNC Pro Team by sending several members. Top lane muna ang ating unang titignan, si Yawi. Available ang kanyang Way of the Dragon. Oh, tas meron pang immortality so pwede maging matapang talaga. Wala nga lang flicker. Middle lane, pwedeng sirain ng TNC. Inaabangan nila yung perfect timing. Nakaredy naman doon yung bilog nung Luyi. Isang magandang duality lang ang kailangan. Pero si Der medyo ay nabuhay pa nga. Legendary para sa Bagyo. Habang yung Lord pipilitin na defense ng AP Bren dito sa may bottom lane. Okay, defended na ba? Defended na nga yata. Pero dadating yata yung iba. Shizu, James Stars, pumasok doon si magbandang likod. Crimson Pico nagamit na pero yung Zaman Force ay nagamit na rin ni Shizu. Nawala na immortality si Yawi, dadating din si Coil, pero look at Shizu! Sabi niya hanggat merong Zaman Force, hanggat merong Zinc Confusion at Chrono Dash, pwede kong tapusin yung pagdepensa. At nakadepensa pa rin ang AP Bren. Palapit na tayo ng palapit doon sa tinatawag nating game equilibrium kung saan lahat ay naka-lock build na. Ano na ba yung kailangan gawin ng TNC para tapusin to? Kailangan nilang ma-pick off si Shizu kasi so far, kay Shizu sila nahihirapan in terms of the defense. Ito yung binabanggit ni Uomi na equilibrium na kung saan hindi na magmamatter kung gaano kalaki yung gold lead kasi lahat may items na 18 minutes pagpasok natin, 19 minutes. Pagpasok na lang ng Lord, yun na lang. Final answer. Pagpasok ng Lord, doon na nakakayanin ng AP Bren. Kasi again, level 15 na din, even James Banks. At ang maganda pala dito, no, yung itemization din ni Kekedot na I think it's the Twilight Armor para mabawasan yung burst damage na manggagaling dito sa TNC Pro Team. 30 seconds bago lumabas ang Evolved Lord. Ito na yung pinakakinakatakutan ng Lord sa loob ng Land of Dawn. Yung hindi ka na pinapansin na gusto na lang tapusin yung laro at napakakunat pa. At mukhang TNC Pro Team ang nakakalamang sa pwesto around that Evolved Lord. Okay, so ngayon ang storyline naman for TNC, ang dami mga moments na yung mga laban nila before, na lamang sila, pero nagsastruggle sila kung paano tatapusin yung laro. Ngayon pwede na nilang tapusin. Dito na matetest yung kanilang judgment and even decision making. Tsaka ito rin nata yung pinag-uusapan natin na Antino, yung rule of the jungle. Makuha na ang lahat sa'yo. Basta wag yung ng huling last Lord. Oo, kasi yun yung mag-break ng tempo ng laban. Kasi kahit wala pang nakukuha ng mga tore ang AP Bren, kapag nakuha nila tong Lord na to, sobrang laki ng tempo na makukuha nila pabalik. Now for TNC, kailangan lang nilang i-manage yung waves nila
ng mas maganda considering na nasa kanila yung aggro eh. Oo. Wala nang inhibitor turret si AP Bren. Oh no, at tignan mo yung ginagawa dito ni Coil. Nandun Sa pa sa baba, may no? bandang baba, hinihintay pa niya na ayusin yung way para mapilitan ng AP Bren. Ito na nga yung meta na Lord setup na napapansin natin so far sa MPL Philippines. Ibo-burst nga ba ito ng AP Bren? Makakaabot pa si Coil. Kasi meron naman silang information na nandun na nga sa baba si Coil. Okay, re-reset Back si yung Lord. Shizu. Nakita na si Shizu sa may bottom lane. So sabi ng TNC, it's now our time. I-burst na natin yung Lord. Pero Wow. nandito si James Banks, mabuhat pa. Ay! Nandun bigla si Kekedot at meron bigla teleport sinindo si Shizu. Bigla dumating doon Sino sa may pa? down push. Pero James yung Banks! Lord, nakuha ni Coil. At itutuloy ba yung team-fight? Dumating na nga dito si Lancy, ginamit pa kaya Crimson Beacon. James Banks na wala ng immortality. Habang si Lancy buhay pa rin. Kekedot dito binubuhat. Meron naman dito siyang sa pangalawang buhay. Pero yung minion wave dun sa may middle lane, hindi nila pinapauwi yung mga players na AP Bren kasi gusto na pala yata nila tapusin yung laban. Si Benny Cutie rumaragat na lang dun sa may bottom lane pero si Shut down. Shizu dumedepensa pa rin. Nakakadepensa talaga ang AP Bren at mukhang magbabak na nga ang TNC Pro Team. Wala si Benny Cutie pero 4v3 scenario ang ating inaabangan. The Evolved Lord is already marching in the mid lane. Inaabangan na lamang ng Phoenix Army Sabay yung yung huling minions. push na pwede nilang gawin dito. Parang ang hirap depensa na to. Meron pala silang Lord na bit-bet. Meron pang Lord na kailangan depensahan. Pero Huli TNC si Shizu. ready sila ngayon. Pero look at Shizu. Sumasayaw pa rin. Kaya ba to? Lord ba talaga ang gusto lang gawin? Ang gusto lang kumuha ng mga James players sa Banks! TNC? Wow! Coil is down. I repeat. Coil is down. Isama mo na rin si Yawi. Pero yung Lord, hindi pa rin nadedepensahan. Si Dreamer TC dito gusto mag-power lock. Pero Hindi pa defended kaya. ang base para din sa AP Bren. Pero nandito sila si Double. Minion Wave. Hindi yata sapat yung kanilang damage at dadating na naman yung iba as TNC mananalo dito sa game number 1. Sobrang close game pa nung depensang iyon pero TNC Pro Team pa rin ang mananaig in game number 1. Ang crucial ng ginawa doon ng parehas na kupunan. Ang munti ka na maging successful yung base defense ng miyembro ng AP Bren. Ang haba ng naging stretch. Oo. Oh my gosh. At ang grabe doon ay